Kung pakiramdam mo ay may kumokontrol sa emosyon mo, hindi sa lakas, kundi sa isip oras na para matutunan kung paano kalalaban ng hindi nagiging katulad nila. Una, kilalanin ang pattern. Kapag napansin mong may paulit-ulit na silence, hot and cold behavior, o paiba-ibang atensyon, huwag mo munang sisihin ang sarili mo. Ang awareness ang unang depensa. Kapag alam mo ang nangyayari, humihina ang epekto nito. Ikalawa, itigil ang over-explaining. Kapag palagi kang nagpapaliwanag para lang makuha ang approval ng isang tao, lalo kang nawawalan ng power. Maging malinaw, diretso, at sapat lang, hindi mo kailangang ipaglaban ang halaga mo. Ikatlo, ibalik ang control sa oras at atensyon mo. Huwag mong gawing sentro ng araw mo ang paghihintay ng reply o reaksyon. At kapag pinili mong maging busy sa sariling buhay, bumababa ang emotional leverage nila sa iyo. Ika-4, magtakda ng boundaries at panindigan ito. Hindi sapat ang alam ko lang. Kailangan may aksyon. Kapag may behavior na hindi ka komportable, sabihin mo. At kapag hindi nire-respeto o matras ka, ikalima, huwag mag-react agad sa silence o withdrawal. Ito ang madalas na pain point. Kapag hindi ka naghabol o nagpanic, nawawala ang epekto ng tactic. Ang kalmado ay hindi kahinaan. Ito ay control. Ika-6, i-ground ang sarili sa realidad, hindi sa emosyon. Tanungin ang sarili, ano ba talaga ang ginagawa niya, hindi ang sinasabi? Ang actions ang totoo, hindi ang mixed signals. Ika-7, palakasin ang support system mo. Kapag may kausap kang kaibigan o taong pinagkakatiwalaan, mas malinaw mong nakikita ang sitwasyon. Isolation ng kaibigan ng manipulasyon. Connection ng kalaban nito. Sa huli, tandaan mo, ang pinakamabisang counter sa dark psychology ay self-respect at clarity. Kapag buo ang boundaries mo at malinaw ang isip mo, kahit anong tactic ang gamitin, hindi ka basta-basta makokontrol.